lahat ng opisyal ng gobyerno matanggal eh. Kasi sigurado ko hindi naman nila nilalagay to the last centavo or they're not being 100% faithful in the accomplishment of the SALN. Pero ang mahalaga kasi sa SALN is that required yung public official to disclose yung property. Hindi na bale kung hindi accurate sa fair market value, but at least merong declaration ng existence ng property, yung location, because that will give the head of agency the chance para i-examine yung SALN and to check kung tama ba yung SALN. So mas mahalaga actually yung ma-disclose yung property, but when it comes to values, mahirap talagang to have a 100% compliance. Meron tayong katanungan mula sa estudyante ng UST, si Karen. May katanungan siya para kay Irish. Si Irish, may katanungan para kay kay Karen. Okay, kasi may Irish din tayo dito at may Karen. Okay, si Karen pala ito. So yan, sa defense po kay Attorney Karen, gaano pa po karaming testigo ang hihaharap ninyo? Katulad ng nasabi ko kanina, nung natapos yung bago mag-break, nung araw na yon siguro, as apart from Mayor Atienza, meron pang mga nasa 10 testigo para lamang sa araw na yon. Yun yung mga naipon din kasi may mga araw na dapat uupo sila tapos hindi natutuloy dahil humahaba yung either pag direct exam, cross-exam, tsaka pagtanong ng senator judges. So nung huling pagtingin namin, sa listahan meron pa mga almost 20 na witnesses. Pero yung tinitignan ngayon, kung sino ba talaga doon yung kakailanganin talaga, na baka yung iba, pwede na lang kami mag-stipulation of facts. So, maasahan nyo na umikli pa itong listahan na to. At huling usap namin, siguro baka bumaba pa ng mga nasa 10 witnesses or less. Okay, maraming salamat sa iyo, Irish. At gusto ko lang balikan itong kaninang nabanggit tungkol sa pag-testify ni Chief Justice Corona. Pero bago yan ay meron pang isang katanungan mula sa isang miyembro ng audience, si Roland, mula sa University of Rizal System. Roland? Ay, tanong ko lang po sa depensa. Detestigo po ba si Chief Justice Corona or yung kanyang asawa na si Christine? Yun ang katanungan ko na kulit na siguro ang depensa. Alam niyo na ho yata yung sagot ko eh. Alam niyo po, no? Katulad nga nung sinabi ni Attorney Karen, during the break, pinag-aralan ho namin ulit yung kaso, no? Ano ho ba yung mga napresenta ng ebidensya ng prosecution at karamihan ho dito inadmit ng Senate Impeachment Court. Pinag-aralan din po namin yung sarili naman ho namin ebidensya at sinuri ho namin kung maaari ba namin kontrahin yung mga aligasyon nang hindi na kinakailangan ipresenta si Chief Justice pati si Mrs. Corona, no? Sa amin po, sa defense team, kami po naniniwala na as of this time po, no? Wala naman pong pangangailangan na si Chief Justice o si Mrs. Corona ang tumestigo sapagkat kami po ay naninindigan na dun sa mga napresenta na ho namin ebidensya at dun sa mga testigo at ebidensya pa ho namin na ilalatag pagbalik ho natin sa impeachment, makikita ho natin lahat na yung mga aligasyon hindi naman po talaga totoo at hindi naman po talaga masustansya. Dapat ho natin tingnan, no? Hindi lang naman ho dapat tinitingnan kung ano yung ebidensya na ilalabas ho namin. Ang una ho namin tinatanong, may ebidensya na ba? So sa tingin po namin, sa amin lang pong pag-aaral, hindi ho malakas ang ebidensya, no? At kami naman po ay naninindigan na dun po sa aming pagpipresenta, mapapakita po namin at masasagot namin at mapapaliwanag namin. As a follow-up lang dyan, kasi may linabas kayo yung sa Basa Guidote, parang ipinapahiwatig nyo yung 37 million pesos from 3 bank accounts sa PS Bank na isinara ni Chief Justice na 37 million. Parang dun sa pagpapresenta nyo ng ebidensya, yun ay galing dun sa napagbentahan na property dito sa Basa Guidote. Pero paano yan may explain kung nandoon sa bank account ni Chief Justice Corona, hindi siya mismo ang testigo tungkol dyan? O sapagkat maaari naman pong, unang-una po, no, yung dito po sa Basa Guidote, bigyan lang natin ng mabilis na background, no. Nung nagpresenta po yung prosecution na sinasab nung testigo po nila na na gusto po nilang patunayan
na hindi na ho gumagana, no, yung Basa Gidote, kami yung naglabas ng cheque na nagpapakita na meron hong 37 million na pumasok na pera sa Basa Gidote. Ito po yung galing dun sa pagbili ng lupa ng City of Manila. No? Ngayon ho, ang susunod hong tanong dyan, ito po yung cheque ho na yan, nagpapatunay na nung nag-loan si Chief Justice sa Basa Gidote, meron hong pinagkunan ng 11 million. No? So dun sa aspekto hong yun, nasagot na ho namin yung 11 million dun sa SALN niya. Ngayon, yung tinatanong niyo ho na dun naman sa ibang bank accounts, sa bank accounts ho yan, no? Yan ho ipapaliwanag namin dito sapagkat meron ho kaming ilalabas nga ho na testigo na magpapaliwanag dun sa trail ho nung Joint pera. account ba yon nila, Mrs. Yan nga ho eh. Yan ho ang magandang katanungan. Hindi ho na-establish yan eh, no? Yes. So kami naman ho sa depensa, kailangan lang naman ho namin sagutin kung ano ho yung na-establish. Kaya sinasabi ko nga ho sa inyo, patuloy yung pag-aaral ho namin. Gusto ko lang makuha yung reaksyon ni Attorney Justiniano dun sa sinabi ni Attorney Kicho, wala daw pong sustansya kaya hindi daw po kinakailangan na tumistigo ng Chief Justice. Mahirap po talagang desisyon yan. Kung natatandaan ninyo, yung kaso ni O.J. Simpson, hindi rin siya nag-testify. Kasi ang paniwala nga ng defense counsel, sina Janet Cochran, paningin nila, wala talagang ebidensya. Pero, iba po ang sitwasyon nun at iba dito. Dito po kasi, ang ebidensya ay mga documentary. Halimbawa po, yung SALN. Hindi ho ang pinag-uusapan dyan ay credibility ng testigo. Kung hindi, yung credibility ng dokumento. Isa-isahin po natin yan. Doon po sa mga real properties, ang nakadeclare po doon at sinasabi ni Chief Justice ay 5. Sa amin pong may presentang ebidensya, tinanggap naman ng impeachment court, ay more than 5. Hindi ko na po sasabihin kung ilan bilang, sapagkat may issue nga po doon definitely po, more than 5. So, may pagkakaiba na yan, may discrepancy. Doon naman sa cast na sinasabi, yung huling SALN, ang dineclare na cast ay 3.5 million. Doon po sa dalawang bangko, PS Bank at saka BPI, peso lang po pinag-uusapan natin, ay almost 31 million. May discrepancy na naman dyan. Ngayon, ang tanong ay, sino ang pwedeng magpaliwanag nito? Kaya ba itong ipaliwanag ng ibang tao? Paano may papaliwanag ng ibang tao kung ano ang saloobin ni Chief Justice kung bakit nag-iba in declaration doon sa SALN ng real properties at nung mga bank deposit niya? Iyon po ang mga katanungan dyan. Ngayon, doon naman sa Basa Gidote. Ganito po nangyari dyan. Nung pong hindi ko matandaan kung 2,000, lumabas nga na merong cash advance na 11 million. At dahil nga dyan, naungkat, sinasabi namin na paano naman makakapag-cut advance, yung Basa Gidote, ay dormant corporation na yan. Nirevoke na ang certificate of registration ng SEC. Hanggang nag-testify nga si Mayor Atienza at sinasabing in-expropriate nila yung property at nagbayad ang City of Government of Manila ng 30.7 million. Yung nga sa testimony niya, nakalagay doon ay sa halip na ang cheque ay payable sa Basa Gidote, ginawang payable kay Mrs. Cristina Corona in trust for Basa Gidote. So, ang tinatanong nga doon, lumabas nga sa issue, bakit ba nag-issue ng ganitong klaseng cheque ang City Government of Manila ay alam naman nila na ang lupa ay pag-aari ng Basa Gidote? Iyon po ang unang tanong na yun. Pangalawa, naroon na tayo doon. Yung cheque, 34.7 million sa pangalan ni Mrs. Corona in trust for Basa Gidote. Idineposito sa land bank account sa Malacanang ni Mrs. Corona. Yung pong pagkakadeposito, hindi po ba, kung ako may nagbayad sa akin na isang cheque na in trust for, let's say, ABC company, maka-open ako ng trust account. Hindi ko ito dideposito sa personal account na ito. Sa personal account ko, hindi po pwede yun. Sapagkat hindi ko pag-aari yung pera na yun. So, ang tanong uli ngayon ay,
dineposito mo yan sa personal account mo. Sa SALN law, ang requirement dyan, kung ako po ay isang government official, pati bank deposit at properties ng asawa ko at minor children, children below 18 years old, dapat i-reflect ko sa SALN. So, since dineposito ni Mrs. Corona yung 34.7 million sa kanyang account ko, ito may joint o separate account, dapat dineclare ng Chief Justice to sa kanyang SALN noong 2002, 2003. Eh, hindi po nangyari yan. So, babalik ulit tayo sa tanong, sino ang pwede magpaliwanag nito? Kaya ba itong ipaliwanag ng isang expert witness? Ng isang CPA lawyer? Eh, palagay ko po hindi. Sapagkat kung may titistigo po na ganyan, tatanungin ko sa kanya, ako magkocross-examine, ano ba ang personal knowledge mo dito? Bakit mo sinasabing diyan ang dahilan? Eh, hindi naman ikaw ang filer ng SALN. Okay, kukunin po natin ang reaksyon ng defense, but first, we'd like to welcome Attorney Trixie Angeles of the Integrated Bar of the Philippines. Magandang hapon po, Attorney Trixie. Mamaya, yes. Babalikan ka namin mamaya, no? But we'd like to get the reaction of Attorney Karen dito sa sinasabi ni Attorney Justiniano patungkol sa paano mo i-explain, bakit napunta sa account ni Chief Justice Corona at bakit hindi niya inilagay sa kanyang SALN? Ito yung isa sa mga bagay. Siyempre, meron tayong rules sa Senate Rules of Impeachment na bawal nga pag-usapan yung merits ng kaso outside of the impeachment. Pero yung isa sa mga bagay ito na ipapaliwanag. Kasi, kaya nga ang lagi namin hinihiling sa publiko, sana makapag-antay rin sila na ililatag naman ng defense na maayos yung kaso. Kasi, tama na hindi nga parang nakaka-raise ng suspicions nga na bakit nga nasa account mo, bakit wala sa SALN mo. Kaya tayo may paglilitis. Dahil ito yung mga bagay na binibigyan natin ang kahit sino mang akusado ng pagkakataon na magpaliwanag. Ngayon, kung hindi katanggap-tanggap yung kanyang paliwanag, then saka na nga natin siya hatulan kung under Article 2 ng impeachment complaint, ito ay isang impeachable offense o dapat ba siyang tanggalin sa pwesto dahil dito. Pero para sa amin, dapat pakinggan natin yung paliwanag niya. Dahil sa pag-usap ni Chief Justice Corona sa kanyang mga abogado sa defense team, meron siyang paliwanag dito. At ito yung gustong ipakita rin ng defense sa impeachment court. Nabanggit, Nikki, itong mga nilalaman ng mga accounts, no, mga bank accounts ng punong mahistrado, itong mga peso accounts. Pero isa rin, kung matatandaan natin, sa naging issue dito sa Article 2, ay yung dollar accounts na hindi nga pinayagan mabuksan. Tanungin natin si Attorney Trixie, bakit nga ba hindi maaaring siyasatin ang nilalaman ng dollar accounts ni Chief Justice Corona? Kasi may batas po, according to the Foreign Currency Deposits Act, walang exception to the opening of the dollar accounts. Yung subsequent exception yan, of course, would be the Anti-Money Laundering Act. So in this case, since hindi pa dumadaan dun sa proseso na yon, hindi po maaaring buksan yung dollar accounts. Unlike the regular bank deposits na meron exception to the Bank Secrecy Act, yung process of impeachment. So, in the regular accounts, allowed yun na mabuksan, pero sa foreign currency deposit accounts, hindi siya, by law, hindi siya allowed. I'd like to ask Attorney Desierto, no? Your father was ombudsman before, no? So, you're familiar with the merong case dito patungkol sa pagbubukas din ng dollar account. Ito ba kasi parang dito nga sa impeachment case, hindi na mapabuksan dahil may TRO. Ngayon, meron na namang ombudsman investigation. Sa palagay niyo ba dito, magagawa naman ng ombudsman na mapabuksan itong dollar account? Well, hanggat hindi na babaligtad yung ruling ng Supreme Court dun sa kaso na Marquez versus Desierto, hindi maaring ungkatin ng ombudsman or tingnan yung mga bank deposits, whether foreign currency or local. Kasi dun sa kasong yun, kung natatandaan ko, sinubukan kasi ng ombudsman na tingnan yung bank accounts ng isang bangko. Kasi sa ilalim ng Ombudsman Act of 1989, yung Republic Act 6770, malinaw doon na ang isang kapangyarihan ng ombudsman ay tumingin ng bank accounts. But question kasi yun ng bangko, umabot ata yung kaso sa Supreme Court at ang naging ruling